Hello mga katropa pets and welcome back to our channel. So sa video na to, samahan nyo akong gumawa ng DIY filter para sa indoor turtle pond ko. Nagsisimula na rin kasi mga katropa pets na masira yung sun filter na nabili ko. Nagana pa naman siya, but the problem is humihinto-hinto kahit bagong linis yung filter. So nakakatakot kasi minsan naaabutan ko sobrang init na nung ibabaw na part niya, yung makina. Baka mag-start pa ng sunog. So, para maiwasan nating mangyari yun, gawa na lang tayo ng DIY filter para dito. Gamit yung mga available materials na meron tayo. Ayoko rin kasi bumili ng bago kasi medyo nasa tipid mode tayo ngayon. Pero huwag kayong mag-alala mga katropa pets kasi di ba doon sa previous na video na in-upload ko, sabi ko magbibigay ako ng 500 pesos worth niya GCash. Pipili tayo ng isang lucky winner na nag-comment doon sa previous na video. Ngayon natin i-announce yun. At huwag kayong mag-alala kasi meron pa rin tayong pa-giveaway ngayon. Magbibigay pa rin tayo ng 500 pesos worth na GCash sa lucky commenter natin. So mag-comment lang sa video na to na may hashtag katropapets. Anything na relevant sa video na to, pwedeng tanong or dagdag information. So ito na yung mga gagamitin natin para sa DIY project natin. So meron tayo dito na timba. Ito yung mga porous rings natin pero kukuha din tayo doon sa filter, sa lumang filter para hindi na natin kailangan i-cycle. And then meron din tayong mga pandikit dito, ayan. Tapos itong mga foam. Tapos itong nabili ko na water pump na hindi ko nagagamit pero gumagana pa rin naman to. Tapos let's see kung magagamit din natin to. Ano pa? Itong mga scrap na plastic kesa sa itapon. Tapos ito pala, mamaya papakita ko sa inyo kung anong silbi nito. So humanap lang ako ng strainer na kakasya dito sa timba. Kala ko kasi mga katropa pets, lalagyan ko ng butas dito. Parang outlet siya. Yun. Pag pasok ng tubig dito from the pan, nasala siya ng mga foam. Papasok siya dito, syempre sa loob. Nandito yung mga porous rings natin. Yan, natitira ng mga beneficial bacteria natin. Kailangan babagsak muna siya doon sa mga porous rings natin bago siya lumabas papuntang pan. Dito natin ilalagay yung outlet. Dito natin ang magka. Ito gagamitin natin as a filler. Yung part na to, yung may tubig na yan, bali dyan nakasubmerge yung mga porous rings natin. Aayusin ko pa to, hindi lang talaga ako nakabili nung moldable epoxy na dinibili ko, kaya ito muna yung ginamit ko kung ano lang yung meron ako ngayon. So yan, set up na natin siya. Ito na banlawan ko na to. Nahaluan ko na rin yan nung porous rings na galing dun sa pan. Bago mag-reach yung bunganga kung saan lalabas yung tubig, doon nag-end yung mga porous rings natin. Kasi
importante na mababad siya doon sa water para continuous na makatanggap ng nutrients yung mga beneficial bacteria natin para mag-thrive sila. Kasi alam nyo naman, yung mga beneficial bacteria natin, yun yung nagko-convert ng ammonia mula dun sa poop ng mga turtles natin to nitrite, nakakalason pa rin yun, harmful pa din yun, to nitrate. Nitrate, kapag okay naman yung level niya, wala naman dapat problemahin. Kaya nga tayo nagwa-water change regularly para maiwasan din natin yung masyadong pagtaas ng level ng nitrate sa tubig. So, ayan na. Naset-up ko na siya. So, ang ginawa ko lang, nirepurpose ko lang yung ginamit ko din dun sa Sansa na filter. Ayan, yan din yung outlet. Tapos, andito yung water pump. Para maganda yung circulation. Dun yung buga, dito yung higop. Hindi ko pa nalalagay dyan yung basking light nila. Mamaya na lang.